Sa pagkatalo ko sa kanya, akin na ang seed na iyon. Ipinaliliwanag nito kung paano niya naharangan ang sniper shot. Kailangan kong kumpirmahin kung buo pa ang kapangyarihan ng seed. Kung buo pa, babawiin nito ang enerhiyang ginugol ko. Sa ibang eksena, pinagmamasdan ng mga opisyal ang buong laban. Komento ng isa, lubusan naming inimbestigahan ang background ni Luo Chen. Nakapagtataka, ang buo niyang nakaraan ay normal lang. Humakbang pasulong ang isang lalaking nakasuot ng berdeng damit at sinabing, iniligtas ni Master Luan ang ating lungsod ngayon. Malaki na ang kanyang pangalan sa Tango. Kung kailanganin niyo po ang anumang bagay, Master Lu, tawagan niyo lang po ako. Guan po ang pangalan ko, at palagi po akong handang maglingkod sa inyo. Sumali ang iba, palagi rin po kaming handang tumulong sa inyo. Sumingit si Yal, sinusubukan niyo bang nakawin ang pinakamahalagang bisita ko sa harap ko mismo? Sumagot si Go, sa Tango area, ang kapatid naming si Wai ang boss. Kung kailangan namin ng tulong, siya ang una naming tatawagan. Tumawa si Ella, sige na, tigilan niyo na ang Berwan. Napakabata at napakagaling ni Mr. Luan. Ang kanyang kinabukasan ay walang hanggan, higit pa sa kayang ibigay ng pamilya niyo. Mungkahi ni Ganggo, pwede mo siyang panatilihin sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya sa iyong apo, si Shuang. Napakaganda niya, may kahali-hali ng figure. Ang mga binti niya pa lang ay makakabaliw na sa sinuman. Tinitigan ni Ella si Guan, pinatahimik ito. Dagdag ni Go, sa pagtingin sa mga binti niya, gusto kong yumuko bilang paggalang. Sabi ni Hila, huwag mong libakin si Shuang, kung hindi, papatayin kita. Sumagot ang ibang tao, Elder Hila, pakiusap, patayin niyo siya. Sabi ni Shuang, salamat po sa pagtulong sa aming pamilya. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang inyong kabaitan. Sumingit si Luan, okay lang, walang problema. Sa totoo lang, kailangan ko ng tulong sa dalawang bagay mula sa pamilya niyo. Sabi ni Shuang, sige, sabihin niyo po kung ano ang kailangan niyo. Patuloy ni Luan, dito sila nag-aaway. Walang saysay ang pag-uusap dito. Lumipat tayo sa ibang lugar para mag-usap. Pagkatapos nilang lumayo, tanong ni Luan, mayroon bang state-owned company sa ilalim ng pamilya niyo? Sumagot si Shuang, opo, mayroon, pero hindi sila masyadong malalaking kumpanya. Sabi ni Chin, hindi mahalaga kung malaki sila o hindi, basta umiiral sila. Tanong ni W, teacher, pwede ko bang itanong kung anong klaseng tulong ang kailangan nyo? Sumagot si Luan, kailangan ko ng development loan, 1 bilyong yuan. Gulat na bumulalas si Shuang, ano? 1 bilyon. Tanong ni Luan, may problema ba? Mabilis na sumagot si Shuang, wala pong problema. Kung ito po ang inyong hiling, tiyak pong tutuperin ito ni Lolo. At saka, nabanggit niyo po ang dalawang bagay. Ano po ang pangalawa? Sumagot si Luan, ayusin niyo ang isang tender meeting para sa konstruksyon sa Panglang Valley. Nagbago ang eksena. Nakita namin ang isang taong nagngangalang Fang na sumasakay sa kotse. Sabi ng isang pulang buhok na babae, pampublikong sasakyan ito. Huwag mong gamitin ng padaskaw-daskol. Kung masira, babayaran mo iyan. Sumagot si Fang, hindi ko maintindihan kung anong espesyal kay Luan at gustong-gusto siya ng boss. Ipinadala pa nga tayong dalawa para makipagnegosasyon sa kanya. Sumagot ang pulang buhok na babae, siguradong may dahilan ang boss sa kanyang desisyon. Tanong ng isang nakaupo sa likod, kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang dahilan? Sabi ni Fang, oo, gusto kong malaman kung anong nagpapagaling sa kanya. Kung matalino siya, ano? Matalino rin kami. Ang kailangan namin dito ay hindi lang matalinong tao, kailangan namin ng mandirigmang may kumukulong dugo, handang harapin ang kahit sino. Itinuro niya ang payat na pangangatawan ni Luan at sinabing, tingnan mo ang mahihinang bias ng lalaking ito. Kaya kung talunin ang 10 taong tulad niya sa isang suntok lang. Patuloy ni Fang, tama ka. Sumingit ang pulang buhok na babae, anong ginagawa niyo? Parang bata kayo. Gusto niyo man o hindi, kailangan pa rin nating makipagnegosasyon sa kanya. Muling nagbago ang eksena. Nakita namin si Luan na nagpapatubo ng kanyang heavenly seed. Iniisip niya, dahil nagising ko na ang kapangyarihan ng Dragon Vein, mapapatubo ko na ang heavenly seed na ito. Mula nang magising ako,
Sinusubukan kong buksan ang buong kapangyarihan ng Emperor Scripture ko, pero dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya, hindi ako nagtagumpay. Ang pinakamalaking hamon ay ang pagtitipon ng espiritual na kapangyarihan ng Earth. Gayunpaman, ang seed na natanggap ko ay pinapagana ng Earth, kaya mapapanatili ko ang aking Emperor Scripture. Bukod pa riyan, ang tagapagdala ng Emperor Scripture ay naging mas malakas dahil ang pangunahing kapangyarihan ng seed na ito ay depensa. Ganap na akong protektado laban sa anumang modernong armas. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ni Luan. Sabi ng pulang buhok na babae, Mr. Luo, ikinagagalak kitang makilala. Sumagot si Luan, ikinagagalak din kitang makilala, pero mas maganda kung malalaman ko kung sino kayo. Komento ni Fang, sa totoo lang, mas gwapo ka sa personal kaysa sa mga litrato mo, pero ang pagiging gwapo ay hindi nangangahulugang mahusay kang fighter. Sabi ng pulang buhok na babae, Sir, narito kami para pag-usapan ang isang napakahalagang bagay. Pwede ba kaming pumasok para mag-usap? Sumagot si Luan, ayoko makipag-usap sa mga estranghero. At tungkol sa pagpasok sa bahay ko, sagutin niyo muna ang mga tanong ko. Sumagot ang pulang buhok na babae, Sir, hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Sobrang daming tao rito. Isinara ni Luan ang pinto at sinabing, kung ganoon, pwede na kayong umalis. Naparito kayo para makipag-usap, hindi ako. Galit na sabi ni Fang, sobrang arrogant mo. Kinakausap ka namin ng maayos, kaya bakit hindi ka makapagsalita ng maayos? Parang sobrang tiwala ka sa lakas mo. Sabihin ko sa iyo, ngayon magkakaroon tayo ng kompetisyon. Kung mananalo ka, magso-sorry ako at sasabihin ko kung sino ako, pero kung matatalo ka, kailangan mo kaming papasukin sa bahay mo. May bayag ka bang tanggapin ang hamon ko? Kalmadong sumagot si Luan, sige, laban. Naisip niya sa sarili, kaka-activate ko lang ng kapangyarihan ng sit ko. Pwede ko itong subukan sa lalaking ito. Nagbabala ang pulang buhok na babae kay Fang, kapag nabigo ka, huwag kang maging bastos. Pinakalma siya ni Fang, huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Nang suntukin ni Fang si Luo Chen, aktibo ang barrier nito. Bumulala si Fang, ano ito? Bakit huminto ang suntok ko sa ere? Bakit ako tinutulak pa atras? Pagkatapos, tumilapon pa atras si Fang at bumagsak, sabi ng pulang buhok na babae, Mr. Luan, ang kasama ko rito ay isang ganap na tanga. Wala siyang alam tungkol sa inyo. Patawarin niyo po siya. Naisip ni Fang, anong nangyari? Kung nanatili lang sana ako malapit sa puno na iyon, tiyak na napatay na ako. Kung humakbang lang sana ako ng isang beses pasulong, pinagpira-piraso na sana ako ng lalaking ito. Sabi ng pulang buhok na babae, Fang, humingi ka na ng tawad ngayon. Sumagot si Fang, Mr. Luan, kumbinsido akong napakalakas nyo. Patawarin niyo po ako sa aking kahangalan. Napagtanto ko ngayon na hindi ko kayo dapat sinaktan. Dagdag ng pulang buhok na babae, Mr. Luan, may utang din akong paumanhin sa inyo. Tinanong niyo lang ang simpleng tanong kung sino kami, at hindi namin nasagot ng maayos. Patawad po sa aming kabastusan at bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Ipinakita niya ang kanyang badge kay Luan na napaisip, kaya pala commander siya. Sige, pwede kayong pumasok. Patuloy ng pulang buhok na babae, Mr. Luan, narito kami dahil kailangan namin ang tulong nyo. Ito po ay isang protection mission. Kung tutulungan nyo kami, malaki po ang aming pasasalamat. Sumagot si Luan, hindi ako interesado sa ganyang mga gawain. Tanong ng pulang buhok na babae, Mr. Luan, maaari ko bang itanong ang opinyon nyo? Ano po sa tingin nyo ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito? Hula ni Fang, kapangyarihan ba? Sumagot ang pulang buhok na babae, hindi, ito ay kaayusan. Tuwing may sumusuway sa kaayusan, maraming tao ang humahakbang para protektahan ito, kahit pa magkaroon ng karahasan. Ipinagtatanggol ng mga tao ang kaayusan sa anumang paraan. Kung ang mundo ng tao ay gagana, mahalaga ang kaayusan. Kung walang kaayusan, tanging kaguluhan lang ang mayroon. Mr. Luan, kung tutulungan nyo kaming tapusin ang misyon na ito, magkakaroon kayo ng akses sa kaayusang iyon. Magagamit niya ito sa anumang layunin. Naisip ni Luan, inaalok niya ako ng isang napakamakapangyarihang pagkakakilanlan,
Isang bagay na talagang kailangan ko. Pagkatapos ay tanong ng pulang buhok na babae, ano po ang iniisip nyo, Mr. Luan? Sumagot si Luan, una, sabihin nyo sa akin kung ano ang gusto nyo kapalit. Ipinaliwanag ng pulang buhok na babae, kailangan naming protektahan ang isang batang babae na nagngangalang Ribbon, bagam ang kanyang ama, si Professor A, ay isang researcher sa Haven Technology noon. Ilang panahon na ang nakalipas, nawala siya. Ipinakita ng mga investigasyon na mayroon siyang koneksyon sa mga dayuhang security agencies. Ang research ni Professor O ay isang top secret project para sa China. Kung ito ay malalantad, magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa bansa. Nakataas na ang alerto ng militar, pero walang nakakaalam na ang susi sa buong bagay ay si ano. Itinago ni Professor A ang kanyang mga resulta ng research sa isang chip na maaari lamang ma-unlock gamit ang genetic sequence ni ano. Kung wala siya, walang silbi ang chip. Tanong ni Luan, alam ba ng kabilang partido na si Eneng Yo ang susi? Sumagot ang pulang buhok na babae, maaari pong oo. Wala pa kaming kumpirmasyon, kaya kailangan namin ang tulong nyo. Tanong ni Luan, gaano katagal ko siyang kailangang protektahan? Kinakabahang sumagot ang pulang buhok na babae, hindi ko po alam. Kung sasabihin ko sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit namin kayo hinanap, lubos po kayong magugulat. Pinaghihinalaan kong may mataas na ranggong traidor sa ating hanay. Si Professor A ay napakahalaga sa ating bansa, at malamang na may kumuha sa kanya. Isipin mo, kung nasa kanila ang taong may hawak ng lahat ng research, bakit pa nila kakailanganin ang chip? Ibig sabihin, isang makapangyarihang tao ang kumidnap kay Professor A. Kung hindi natin mahahanap ang traidor, kahit gaano natin katago si ano, mahuhuli pa rin siya sa huli. Kaya hindi namin kayo mabibigyan ng tiyak na timeline. Sumagot si Luan, wala akong buong buhay para gugulin sa misyon na ito. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para tapusin ang gawain. Pagkatapos niyan, tapos na ako. Biglang nakatanggap ng tawag ang pulang buhok na babae. Sinagot niya ito na mukhang gulat. Nagbago ang eksena sa isang research institute. Nakita namin ang mga gangster na kumidnap kay Eneng Yo na pumapasok sa pasilidad. Sumigaw sila, itaas ang mga kamay nyo. Natatakot na tanong ng mga doktor, anong nangyayari? Utos ng mga gangster, dalhin nyo ang target namin sa taas at kunin nyo ang data mula sa katawan niya. Maghihintay ako sa baba. Muling nagbago ang eksena, ipinapakita ang pulang buhok na babae na nagmamadaling pumunta sa institute. Tanong ng lalaking nakaupo sa likod niya, Chief, paano nahuli ng ganoon kabilis sino? Ipinagbigay alam na ba tayo ng mga secret forces ng bansa tungkol dito? Ibig bang sabihin nito na nasa militar ang traidor? Sumagot ang pulang buhok na babae, hindi ako makapaniwala kung gaano kabilis nilang nakukuha ang impormasyon natin. Sino kaya ang gumagawa nito? Sabi ni Fang, bumagsak ang misyon natin bago pa man ito magsimula. Lumipat ang eksena sa loob ng institute kung saan naglalabanan ang mga gangster at mga sundalo. Dumating sa labas sina Luo Chin at ang mga opisyal. Sabi ng pulang buhok na babae, Mr. Luan, aabutin ng 2 oras para ma-decode ang Jin. Kung may liligtas nyo sino sa loob ng panahong iyon, dodoblehin namin ang mga benepisyong ipinangako namin sa inyo. Tinatanggap nyo ba ang alok? Sabi ni Luan, ayos lang. Sumagot ang isa pang tao, hindi ako makapaniwala na may lakas pa ng loob ang mga miyembro ng third squad na pumunta rito sa gitna ng red alert. Sabi ng isang babae, bakit nandito itong first squad guy? At anong pakialam mo kung pumunta kami rito o hindi? Narito kami dahil anumang mangyari kay Ninggo ay responsibilidad namin. Sabi ng miyembro ng first squad, bumagsak na kayo. Kung sa amin sana ipinagkatiwala ang misyon na ito, hindi kami kailanman mabibigo. Sumingit si Feilang, tumahimik ka o isa-isa ko kayong sisimulan ng patumbahin. Sumagot ang miyembro ng first squad, sige, subukan mo, pero alam mo kung ano ang tingin ko sa inyo, basura. Sa loob ng institute, nakita namin ang mga miyembro ng first squad na nagmamadali habang ipinapalam sa kanila na maraming doktor pa ang nakakulong sa loob. Habang naglalakad sila sa koridor, isang doktor ang tumakbo papalapit sa kanila. Sigaw ng mga miyembro ng squad, huminto. Magpakilala ka. Kinakabahang sumagot ang doktor, pakiusap, huwag kayong babaril. Doktor ako.
Nagtatago ang mga terorista sa mga manhole. Utos ng mga miyembro ng squad, umikot ka. Nang umikot ang doktor, natuklasan nila ang isang bomba na nakakabit sa kanyang katawan. Samantala, sa labas, ang parehong nabigong miyembro ng first at second squad ay naglalabanan. Sabi ni Luan, naglalaban kayo dahil nakataya ang bansa nyo, pero gaano nyo kaseryosong tinatanggap ang responsibilidad nyo? Biglang nagkaroon ng malaking pagsabog sa loob ng institute. Gulat na bumulalas ang isang miyembro ng first squad, anong nangyari? Pumasok ang team ko para iligtas ang lahat sa loob. Napagtanto ng first squad na ginamit ng mga terorista ang doktor bilang pain na may nakakabit na bomba. Nakakalungkot, hindi nila nailigtas ang doktor. Mula sa kung saan, isang gangster ang umatake sa first squad, tinalo ang lahat ng sundalo sa ilang sandali. Natakot ang mga sundalo, iniisip, anong klaseng kapangyarihan iyon? Pinigilan niya ang isang bomba gamit ang purong lakas at winasak ito sa isang suntok lang. Sumugod ang dalawang sundalo, sumisigaw, dali, barilin niyo siya. Pero pinatay ng gangster ang parehong sundalo at pagkatapos ay isa-isang pinatay ang lahat. Sa labas, sabi ng isang miyembro ng first squad, kailangan nating tawagan ang special unit. Higit na ito sa aming kakayahan. Sumagot ang isa pang miyembro, Commander, patawad po, pero hindi sumasagot ang special unit sa aming mga tawag. Hindi namin alam ang gagawin. Sabi ng Commander, kung gayon, wala tayong ibang pagpipilian kundi gamitin ang ating main force. Kung mabaigaw tayo sa misyon na ito, mawawala ang lahat. Sa sandaling iyon, may dumating at sinabing, Brother Guan, matutulungan kita. Tingnan mo kung sino ang dala ko. Ito si Hong Lao. Dahil sa pagkabigo ng first squad, nagkaroon ng pagkakataon ang third squad na pumasok. Sabi ng pulang buhok na babae, Mr. Luan, dumating na ang ating sandali. Samantala, may iba pang humingi ng tawad, Commander, patawad po, pero nabigo ang inyong Team 1. Kaya ang Team 3 na ang hahawak sa rescue, at hindi kayo maaaring makialam sa kanilang gawain. Sumagot ang Commander, hindi ako makikipag-usap sa maliliit na sundalo. Dalhin niyo rito ang pinuno niyo. Humakbang pasulong si Feileng at sinabing, Guan, hinaan mo ang boses mo. Buhay ng mga tao ang nakataya, at nakikipag-away ka pa rito. Tandaan mo, hindi ako magdadalawang isip na patumbahin ka kung kinakailangan. Sumingit ang isa pang sundalo, Instructor, pakiusap, tumabi na kayo. Lahat tayo ay kabilang sa parehong hukbo, at hindi tama ang mag-away-away tayo. Alam kong mahirap ang misyon na ito, kaya kumuha ako ng ilang napakamakapangyarihang eksperto para matiyak ang tagumpay. Dagdag ng sundalo, Feileng, humalaklak, kung eksperto ang pag-uusapan, naniniwala akong mayroon na tayong hindi kapani-paniwalang mga eksperto. Sumagot si Hong Lao, bata lang ang batang ito. Paano mo siya ikukumpara sa akin? Sumagot si Fang, sino ka ba, matanda? Sumingit si Commander Guan, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Siya ang nakababatang kapatid ng pinuno ng Extreme Sect. Magpakita ka ng respeto. Komento ng pulang buhok na babae, Extreme Sect. Ang lalaking iyon ay nagmula sa ganoong makapangyarihang background. Bulong ni Feileng, bakit parang pamilyar sa akin ang pangalang iyon? Ipinaliwanag ng pulang buhok na babae, ang Extreme Sect ay isa sa 3 pinakamakapangyarihang sekta. Ang kanilang master ay napakahusay. Ang kanyang 8 Extreme Fish Technique ay sinasabing sobrang lakas na kaya niyang pumatay ng tigre gamit ang kanyang mga kamay. Sabi ni Hong Lao, alam kong mapanganib ang ating kaaway, pero masyadong mapanganib ang pagpapadala sa batang ito. Hindi tama ang mawalan ng buhay ng hindi kinakailangan. Sumagot si Luan, ginagamit mo ang pag-aalala bilang dahilan para insultuhan ako. Tumawa si Hong Lao at sinabing, ay gawa mo ako ng tsaa. Sumagot ang malaking sundalo, heto na po, Mr. Lao, handa na po ang tsaa nyo. Sabi ni Hong Lao, hindi mo na kailangang iabot sa akin. Hawakan mo lang iyan. Ipinapangako ko, bago lumamig ang tsaa na iyan, ibabalik kita rito. Panoorin mo ang kapangyarihan ng mighty Hong Lao. Naglakad si Hong Lao patungo sa pangunahing kalsada. Komento ng isang gangster na papasok sa pangunahing pintuan, ang tapang mo rin. Sumagot si Hong Lao, ang labanan lang ang isang tao ay hindi man lang masaya. Ngumisi ang gangster,
Isa lang ang sapat para tapusin ka. Pagsisisihan mo ito. Sa labas, komento ng sundalong may hawak ng tsaa, lumamig na ang tsaa. Bakit hindi pa bumabalik si Mr. Lau? Pinakalma ng commander, huwag kang mag-alala. Ang ating Master Hong ay isang taong may mataas na katayuan. Dudurugin niya ang gangster na iyon gamit ang kanyang mga kamay. Maghintay ka lang ng kaunti. Sumigaw ang isa pang sundalo, tingnan nyo. May lumalabas. Sabi ni Commander Guan, si Hong Lau iyan. Ibig sabihin, tapos na ang misyon. Pero bakit siya lang mag-isa? Nakita namin na sugatan si Hong Lau, putol pa ang isang kamay niya. Sabi niya, anong tinitingnan nyo? Tawagan nyo agad ang medical team. Sabi ng pulang buhok na babae, Mr. Luan, bumagsak na ang unang 2 misyon, at nauubusan na tayo ng oras. Wala ka nang kulang sa 1 oras. Mas magiging alerto na ang mga kalaban ngayon, kaya pakiusap, mag-ingat ka. Sabi ni Luan, una, sabihin nyo sa akin kung kailangan ba nating panatilihing buhay ang mga taong iyon o papatayin natin sila. Nagbago ang eksena at nakita namin si Commander Guan na nakikipag-usap kay Mr. Hong. Tanong ni Commander Guan, anong eksaktong nangyari sa loob? Sumagot si Hong, ang nakita ko roon ay sobrang kakaiba. Hindi pa ako nakakita ng ganoon sa mundong ito. Tanong ni Commander Guan, Master Hong, anong gagawin natin? Sumagot si Hong, wala tayong magagawa kundi maghintay na mamatay. Komento ng isang matabang lalaki, Commander Guang, wala nang kulang sa 1 oras. Paano kung hayaan na lang natin ang 3rd squad na pumunta? Sabi ni Hong, umalis na ang batang iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya maunawaan ang panganib. Bakit siya nagmamadaling mamatay? Ang mga lalabanan niya ay hindi mga tao, mga halimaw sila. Pagkatapos ay nakita namin ang isang gangster na nakatayo sa harap ni Luan. Komento ng gangster, kaya pala, isang bata ang dumating para lumaban. Nagbago ang eksena kay Ninggo na umabot na sa 80% data transfer. Tuwang-tuwa ang mga gangster at sinabing, mas mabilis kaysa sa inaasahan ang pag-unlad ng trabaho natin. Komento ng isang babae sa gilid, mukhang may makapangyarihang taong pumasok. Sinabi ko kay Jay na magpadala ng signal bawat 3 minuto para malaman kung ligtas siya. Pero 4 na minuto na ang nakalipas at walang mensahe. Gulat na sabi ng isa pa, ibig bang sabihin yan patay na si G? Kasabay nito, nakita namin si Luan na pinatay si G at iniskan ang buong gusali. Nag-uusap ang 2 gangster tungkol sa natitirang oras. Sabi ng isa, mga 15 minuto na lang. Sumagot ang isa pa, sa wakas, malapit na itong matapos. Pagkatapos ng misyon, anong gagawin mo? Sumagot ang unang lalaki, hindi namin makontak si G. Ibig sabihin may paparating. Manatiling alerto. Nag-aalala ang pangalawang gangster, talaga bang mayroon silang isang taong may kakayahang talunin tayo? Kung ganoon, hindi natin sila mapipigilan sa loob ng 15 minuto. Iginiit ng unang lalaki, kailangan natin silang pigilan kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, lumitaw si Luan at pinatay ang unang gangster. Nagulat, binaril ng pangalawang gangster si Luan, pero naharang ng barrier ni Luan ang kanyang mga bala. Inilipat ni Luan ang mga bala pabalik sa kanya, na ikinamatay niya. Pagkatapos ay lumapit si Luan kay Ninggo, pero inatake siya ng isang babaeng gangster na nakasuot ng dilaw. Sa labas, sabi ni Hang, kahit nandito ang kapatid ko, hindi niya sila matatalo. Isa lang ang paraan para malutas ito, at nasa iyo kung gusto mong gamitin ito. Patuloy niya, hindi natin mailigtas ang babae. Paano kung wasakin natin ang buong palapag na kinaroroonan niya? Maaayos na ang lahat. Protesta ng pulang buhok na babae, anong sinasabi mo? Marami pang doktor at nurse ang nakakulong sa loob ng gusali. Kung pasasabugan natin iyon, hindi mabilang na inosenteng tao ang mamamatay. Dagdag pa, kakapasok lang ng 3rd squad natin. May oras pa tayo, kaya hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Sagot ni Hong, ang batang iyon ba ang tinutukoy mo? Kung wala akong nagawa, anong magagawa niya? Malamang patay na ang batang iyon. Nagbago ang eksena kay Luan na nakitang ginagamit ang kanyang barrier para protektahan ang buong gusali mula sa isang missile na pinaputok ni Commander Guan. Gulat na nagtataka ang mga opisyal kung anong nangyari. Nakita nila si Luan na bumababa sa gusali at inililigtas ang mga doktor sa loob.
Iniulat ng mga sundalo, patay na ang lahat ng ating mga kaaway. Tuwang-tuwa silang nagsabi, ang galing. Pinagpasalamat ng pulang buhok na babae si Luan na naghagis sa kanya ng isang flash drive at sinabing, nasa drive na ito ang lahat ng kailangan mo. Hindi mo na kailangan ng anumang buhay na hostage ngayon. Gulat na sabi ni Hong, imposible ito. Kung wala akong nagawa, paano nagawa ng batang ito ang lahat? Sabi ng isang matabang lalaki kay Hong, nakita mo ang lahat, bakit hindi ka makapaniwala? Wala nang saysay ang pagtatalo. Umalis na tayo. Habang naghahanda silang umalis, pinigilan sila ng isang babae, huminto kayo riyan. Tanong ni Commander Guan, sundalo, anong ginagawa mo? Sumagot ang babae, alam ko ang lahat ng nangyayari rito, pakikipagtulungan sa mga dayuhang puwersa, pagnanakaw ng sigarilyo, at pagtatangkang tumakas. Ipinagtanggol ni Hong ang sarili, hindi ko alam ang sinasabi mo, pero bata, pakinggan mo ako. Huwag mong isipin na mas malakas ka kaysa sa kapatid ko. Kung ikukumpara sa kanya, wala ka. Sumingit si Luan, inaatake si Hong ng isang malakas na suntok. Sumigaw si Hong, paano mo ako ng ahas atakihin? Sumagot si Luan, paano ka nakatatayo ng ganyan katapang pagkatapos mong magdulot ng lahat ng problemang ito? Bumulala si Hong, hindi mo pa nakikita ang tunay kong kapangyarihan. Pero bago pa siya makakilos, muling sumalakay si Luan, na malubhang nasugatan siya. Nagmamakaawa ang pulang buhok na babae, pakiusap, huwag mo siyang patayin. Magpapahirap lang iyan sa atin. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Luan mula sa kanyang ama. Nagulat, sinagot niya ito, nagtataka kung ilang taon na ang nakalipas mula nang huli niyang marinig ang boses nito. Sabi ng kanyang ama, alam mo ang ginawa mo, di ba? Tumawag sa akin si Xiaman, at sobrang sama ng loob niya sa iyo. Tanong ni Luan, Tay, nasaan ka? Sumagot ang kanyang ama, papunta na ako sa bahay ni Xiaman. Dali ka. Pagkatapos ay nakita namin ang isang flashback ng nakaraan ni Luan. Pagkatapos niyang mabigang bayaran ang utang, kinumpiska ang kanyang pabrika. Humingi ng tawad si Luan sa kanyang ama na nagpapanigurado sa kanya, hindi mo kasalanan iyon. Niloko ka ni Xiaman. Kasalanan niya iyon, hindi sa iyo. Magkasama tayong maghahanap ng solusyon. 6 na buwan ang nakalipas, noong taglamig, nagtatrabaho ang ama ni Luo Chen bilang deliveryman. Nagbubulungan ang mga nanonood kung paano siya dating mayaman na may-ari ng pabrika pero ngayon ay napunta na sa ganitong kalagayan. Ipinaliwanag ng isa, ang trahedya ng anak niya. Pinagtaksilan siya ng isang babae, nawala ang lahat, at sobra pa siyang ng utang. Gabi na nang mapagtanto ni Luan na hindi pa umuuwi ang kanyang ama, kaya pinuntahan niya ito para tingnan. Naglakad siya para hanapin ang kanyang ama. Pagdating sa pangunahing kalsada, napansin ni Luan ang isang malaking pulutong ng mga tao. Nagbubulungan ang mga tao, naghihinala tungkol sa kapalaran ng isang matandang lalaki. Iminungkahi ng ilan na maaaring nabangga siya ng sasakyan, habang ang iba ay naghihinala ng masamang laro. Ano man ang nangyari, sumang-ayon sila na ito ay trahedya. Itinulak ang sarili sa gitna ng karamihan, mariing sinabi ni Luan na tumabi sila. Nang sa wakas ay nakita niya ang walang buhay na katawan, gulat siya. Ama niya iyon. Sa kasalukuyan, naalala ni Luan na ang pagkawala ng kanyang ama sa nakaraang buhay niya ay isang bangungot na hindi niya makalimutan kahit gaano niya subukang kalimutan. Kahit pagkatapos niyang maging isang alamat sa immortal na mundo, gumugol siya ng 10,000 taon sa pagtatangkang buhayin ang kanyang ama, ngunit paulit-ulit siyang nabigo. Ang kanyang panghihinayang ay naging isang obsesyon. Ngayong muling ipinanganak, ang tanging gusto niya ay makitang muli ang kanyang ama. Gayunpaman, nag-atubili siyang bisitahin ito ng direkta, nag-aalala tungkol sa reaksyon ng kanyang ama sa biglaang pagbabalik niya sa nayon. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpa siya si Luan na huwag sayangin ang pangalawang pagkakataong ito. Habang nag-iisip siya, lumapit sa kanya ang isang pulang buhok na babae at tinanong kung libre siya. Ipinaliwanag niya na gusto siyang makita ng kanyang direktor para pag-usapan ang bayad. Binaliwala siya ni Luan, sinasabing mayroon siyang mahalagang mga bagay na dapat asikasuhin, at inutusan siyang ayusin ang isang sasakyan para sa kanya. Hindi nagtagal, dinalhan siya ng sasakyan. Maya-maya, sa isang video call,
ipinakilala ni Commander Sujo ang kanyang sarili bilang pinuno ng Jianan Forces. Lubos siyang nagpasalamat kay Luan sa pagtulong sa kamakailang rescue mission at inalok siya ng isang opisyal na posisyon bilang chief instructor sa kanilang military academy. Sa una, tumanggi si Luan, na binabanggit ang kakulangan ng oras para sanayin ang sinuman. Gayunpaman, hinimok siya ng commander na huwag baliwalain ang alok ng ganoon kabilis. Ipinaliwanag niya na ang mga trainee na tuturuan ni Luan ay mga miyembro ng isang espesyal na team na kilala bilang Bloodfield. Dahil kamakailan lang nilang hinarap ang mga dayuhang puwersa, alam na ni Luan kung gaano sila kahanga-hanga. Patuloy ng commander, na binibigyang diin ang pambihira at lakas ng mga Bloodfield warrior na nagmula sa isang misteryosong lugar na tinatawag na Kong. Nang marinig ito, naantig ang interes ni Luan. Naalala niya ang pag-aaral tungkol sa sinaunang mga gawin ng paglilinang sa Earth sa kanyang nakaraang buhay, na kasama ang makapangyarihang mga lugar tulad ng Kong at Mount Kyash. Naisip niya na maaaring totoo ang mga sinasabi ng commander at isinaalang-alang ang pagbisita sa Kong upang magkaroon ng akses sa mga heavenly seats nito. Pagkatapos ay ibinunyag pa ng commander, ang kanilang propesor ay hindi nagsasaliksik ng agham at teknolohiya, kundi pinag-aaralan ang misteryosong mga kapangyarihan ng Kong. Kung papayag si Luan na sumali sa kanilang misyon, ibabahagi nila ang lahat ng kanilang natuklasan sa kanya. Pumayag si Luan ngunit nagtakda ng sarili niyang mga kondisyon. Gusto niya ng hiwalay na gantimpala para sa kanyang pakikilahok at isang masusing imbestigasyon sa isang taong nagngangalang Jin. Hiningi niya ang detalyadong impormasyon tungkol sa individual na ito. Maya-maya, dumating si Luan sa bahay ni Shaman, kung saan pinagalitan siya ng ina ni Shaman sa sobrang lakas niyang pagkatok sa pinto. Walang pakundangang sinabi ni Luan na wala siyang panahon para makipagkwentuhan. Nang makita niya ang kanyang ama, na puno ng emosyon si Luan, mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Naisip niya kung ilang taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita at napuno siya ng labis na kagalakan. Napansin ng kanyang ama ang kakaiba niyang pag-uugali at tinanong kung may problema. Binaliwala ni Luan ang pag-aalala, sinasabing alaala lang iyon. Sa loob-loob niya, pinaalalahanan ni Luan ang sarili na maging kalmado. Sa kanyang ama, kamakailan lang siya dumating sa lungsod, at anumang kakaibang pag-uugali ay maaaring magdulot ng hinala. Pagkatapos ay tinanong ng kanyang ama kung naihatid na ni Luan ang mga dahon ng tsaa na ibinigay niya sa kanyang tiyuhin, si Jin. Naisip ng ina ni Shaman habang pinagmamasdan sila na parehong kuripot ang mag-ama, sa kabila ng pagiging may-ari ng pabrika at may-ari ng kumpanya. Hindi sila nagtitipid sa gastusin. Nakakatawa para sa kanya na nagpadala ang ama ni Luo Chen ng mga dahon ng tsaa bilang regalo sa halip na isang bagay na mas magarbo. Nilinaw ng ama ni Luo Chen na ang tsaa na ipinadala niya ay hindi ordinaryo. Ito ay isang premium brand na nagkakahalaga ng $6,000 bawat pakete. Nagpadala siya ng 5 pakete sa kabuuan. Namangha ang ina ni Shaman at bumulalas na ganoon kamahal ang mga dahon ng tsaa. Ipinaliwanag ng ama ni Luo Chen na binili niya ang mga ito sa mas mababang presyo, ngunit ang halaga nito sa merkado ay biglang tumaas. Tinanong niya kung tiningnan na nila ang brand sa packaging. Binigyang diin na ito ay isang kilalang brand. Inamin ni Uncle Jin, isang kaibigan ng ama ni Luan, na hindi nila tiningnan ang brand ngunit nagtitiwala sa hindi mapagkakatiwalaang panlasa ng kanyang kaibigan. Wala silang duda na ang tsaa ay napakahusay. Sinabi ng ama ni Luo Chen na hindi mahalaga sa kanya ang mga brand name. Sinabi niyang hindi siya kailanman naging partikular sa mga branded na item, na binabanggit na kasalukuyan siyang nakasuot ng sapatos na Gucci at isang LV shirt. Ang suot niyang sunglasses ay branded bagamat nakalimutan niya ang pangalan nito. Kasabay nito, iniisip ng ina ni Shaman kung paano sila pinadalhan ng kanilang mga bisita ng $30,000 na halaga ng dahon ng tsaa. Hinala niya na kahit ang mga damit na suot nila ay tiyak na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Inamin niya sa sarili na minamaliit niya ang kaibigan ng kanyang asawa, ipinapalagay na mahirap ito dahil sa kanyang pamumuhay sa kanayunan. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, labis niyang pinagsisihan ang pagtatapon sa ganoong kamahal na tsaa. Samantala, inisip ni Luan kung gaano kahanga-hanga ang kanyang ama. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit ganoon na lamang ang respeto ng mga tao sa kanilang nayon sa kanyang ama. Tunay siyang namumuhay ng kahanga-hanga. Habang sila'y kumakain, muling nagsalita ang ama ni Chen,
Ipinaalala sa lahat kung paano nila napamahalaan ang lahat sa loob ng maraming taon. Binanggit niya na maagang namatay ang ina ni Chen, kaya siya na lang ang nagpalaki kay Chen. Inamin niya na palagi niyang ibinibigay ang anumang gustuhin ni Chin nang walang tanong, na naging dahilan upang hindi masanay si Chin sa pag-a-adjust. Humihingi ng tawad sa ngalan ng kanyang anak, humingi siya ng kapatawaran kung may nasaktan si Chin. Gayunpaman, binaliwala ni Uncle Jiang ang mga alalahanin ng kanyang kaibigan, sinasabing nakausap na niya si Chen. Tiniyak niya sa lahat na ang maliliit na pagtatalo sa pagitan ng mga bata ay walang seryosong kahulugan. Nagpahayag ng pag-asa ang ama ni Chen na mananatiling maayos ang mga bagay-bagay, kung saan iminungkahi ni Uncle Zhang na magtakda ng petsa para sa kasal ng kanilang mga anak. Sa sandaling iyon, sumingit ang ina ni Sean, na nagmumungkahi na pag-usapan muna nila ang ilang mahahalagang bagay. Itinakda niya ang kanyang kondisyon, ang mag-asawa ay dapat magkaroon ng bahay sa lungsod dahil hindi titira ang kanyang anak na babae sa kanayunan. Humarap si Uncle Jiang sa ama ni Chen at tinanong kung makakapagbigay sila ng ganoong bahay. Buong kumpiyansang sumang-ayon ang ama ni Chen, sinasabing hindi iyon magiging problema. Naisip ni Chin sa sarili na nakita na ng kanyang ama ang lahat sa buhay maliban sa pagkakaroon ng isang maayos na pamilya. Ang pagkakaibigan ni Uncle Ziyang sa kanyang ama ay napakatibay kaya hindi niya makikita ang anumang pagkakamali sa kasintahan ni Chen, si Sean. Nagpasya si Chen na ibunyag ang tunay na pagkatao ni Sean, naniniwalang dapat niyang ipagtapat ang kanyang realidad mismo. Si Xiaman naman ay nagbabalak ng sarili niyang estratehiya. Itinuring niyang mahirap kontrolin si Chin ngunit mas madaling manipulahin ang kanyang ama. Ang kanyang target ay hindi si Chin, kundi ang kanyang ama. Lumipat ang eksena sa isang pagpupulong sa pangwongwong. Pinagbilinan ni Shuang si Chin na sumunod sa kanya dahil mahalaga ang kanyang presensya para sa tender na isinusumit nila. Sumagot si Chin na sasali siya pagkatapos niyang tapusin ang isang tawag. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang real estate company kung saan tumitingin ng mga bahay ang ama ni Chen kasama ang ina ni Shaman. Tinanong niya ang kanyang anak kung kailan siya pupunta para makipagkita sa kanya. Sumagot si Chin na pupunta siya sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang tapusin ang kanyang trabaho. Binanggit ng ama ni Chen na dinala siya ng ina ni Shaman para tumingin ng mga bahay, umaasang makahanap ng perpektong bahay para sa kanila. Sinabi niya kay Chen na kontaken siya kapag tapos na ang kanyang trabaho, nangangakong ipapadala niya ang lokasyon sa loob ng bahay. Sabik na tinanong ng ina ni Shaman ang ama ni Chen tungkol sa kanyang opinyon sa ari-arian. Komento ng ama ni Chen na mahal ang lokasyon at umabot na sa pinakamataas na presyo nito, nakakaunti lang ang benepisyong may dudulot sa hinaharap. Hinulaan niyang bababa lang ang halaga ng ari-arian. Inis na sumagot ang ina ni Shaman, na inakusahan siyang gumagawa ng walang saysay na mga komento kung hindi niya ito kayang bayaran. Mabilis na sumingit si Xiaman, hinihiling sa kanyang ina na hinaan ang kanyang boses. Pinaalalahanan niya ito na tinutulungan sila ng kanyang tiyuhin na makakuha ng bahay. Habang patuloy na pinag-uusapan ng grupo ang bahay, nag-message si Chin sa kanyang ama, sinasabing tapos na ang kanyang trabaho at sasali siya sa kanila sa loob ng 5 minuto. Ang ina ni Sean, na frustrated sa paghahanap ng bahay, ay binanggit na siya at si Xiaman ay nakapili na ng isang bahay na itinuturing nilang pinal. Inimbitahan niya ang ama ni Chen na tingnan ito nang tanungin tungkol sa presyo. Ipinagbigay alam sa kanila ng sales girl na ito ay 7.4 milyon pagkatapos ng discount, na nangangailangan ng 30% down payment. Mukhang nagulat si Uncle Lu, na nagtatanong kung kailan naging ganoon kamahal ang ari-arian. Sinabi niya na ang lupa sa lugar na ito na nagkakahalaga ng 40,000 bawat metro kwadrado ay hindi dapat nagkakahalaga ng higit sa 3 milyon. Ipinaliwanag ng saleswoman na ang luxury penthouse ang dahilan ng mataas na presyo ng bahay. Binanggit niya na ang orihinal na presyo ay nasa 3 milyon, ngunit sa mga luxury edition, umabot na ito sa 7.4 milyon. Tiniyak niya sa kanila na ang pagtaas ng presyo ay nagpapakita ng isang malaking pagbuti sa kalidad ng bahay. Inis na sumagot ang ina ni Shaman na bumisita na sila sa 5 magkakaibang ari-arian at sa bawat pagkakataon, pareho ang istorya. Mariin niyang tinanong kung seryoso ba silang bumili ng bahay o nag-aaksaya lang ng oras.
Idinagdag niya na ang taunang kita ng kumpanya ng anak ni Luo Chen ay madaling makakabili ng 10 ganoong bahay sa isang taon kaya walang dahilan para mag-atubili. Sa puntong ito, mukhang nagtataka ang ama ni Luo Chen at tinanong kung anong kumpanya ang tinutukoy niya. Inis na tanong ng ina ni Sean kung nakalimutan na niya ang sariling kumpanya ng kanyang anak. Sumingit si Xiaman, na nagmumungkahi na marahil ay talagang hindi siya alam. Umiling ang kanyang ina sa hindi paniniwala, na bumulalas na tiyak na niloko ni Luan si Shan. Itinuro niya na kung talagang nagmamay-ari si Luan ng ganoon kalaking kumpanya, bakit niya itatago sa kanyang ama. Sa puntong ito, mariing binalaan ng ama ni Luo Chen ang ina ni Xiaman na lumugar, idinagdag na titiisin niya ang mga insultong patungkol sa kanyang ngunit hindi sa kanyang anak. Binaliwala siya ng ina ni Xiaman, nang umisi, sinasabing sa una ay akala niya ay isa siyang kahangahangang lalaki dahil ang lahat tungkol sa kanya ay mukhang branded at high class, ngunit ngayon ay hindi niya kayang bumili ng bahay. Sinabi niyang tiyak na mali ang mga taga-baryo sa pagtawag sa kanya na mayaman, na idinagdag ng sarkastiko na kahit isang balo ay hindi papakasalan ang kanyang anak. Biglang sumingit si Hong Bao, pinagalitan ang ina ni Sean sa kanyang masasakit na salita. Nagulat si Sman, nagtataka kung ano ang ginagawa niya roon. Bulyo ng kanyang ina, na tinatanong kung bakit niya ito tinawag na tiya. At iginiit na hindi pa siya matanda para sa ganoong titulo. Sabi ni HBA, "Sir, patawad po, pero hindi ko po kayo nakilala kanina. Kung nakilala ko po kayo, hindi po sana nakapagsalita ang babaeng ito sa harap nyo." Sabi ng ina ni Xiaman, "Sino itong arroganteng batang ito?" Sumagot ang sales girl, "Siya po ang presidente ng aming kumpanya, si Mr. Honggo. Nagmamay-ari po siya ng mga ari-ariang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa lungsod na ito." Pagkatapos ay sinabi ni Honggo, "Si Mr. Luan ang aking ninong, at ang kanyang ama ang aking dakilang ninong. Iminumungkahi niyo ba na ang aking dakilang ninong ay hindi maaaring magmay-ari ng bahay sa sarili kong kumpanya? Bukod pa riyan, bakit pa siya bibili ng bahay dito? Siya ang may-ari ng pangwongwong. Inutusan ni Hong si Linggi, ipakita mo sa kanila kung ilang ari-arian ang pagmamay-ari ng aking dakilang lolo." Sumagot si Linggi, "Ma'am, ang bagong may-ari ng pangwongwong ay si Mr. Luan. Ang pangwongwong ay may 4 na gusali, at ang bawat isa ay naglalaman ng humigit kumulang 1,000 tahanan. Ang halaga ng ari-arian na dating bumagsak ay nagsimula ng tumaas muli. Wala sa mga bahay na nakita nyo ang maaaring ihambing sa alinman sa pangwongwong." Naisip ng ina ni Xiaman sa sarili, tama nga si Xiaman, pero kailan naging ganoon kalaking tycoon si Luan? Ang ama ni Luluan, na naguguluhan pa rin, ay nagtanong sa kanyang anak kung ano ang nangyayari. Pinakalma siya ni Luan na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya at hiniling sa kanya na huwag nang mag-alala tungkol sa relasyon niya kay Xiaman. Pinaalalahanan siya ng ama ni Luan na matagal na silang magkasama ni Xiaman. Nilinaw ni Luan na matagal na silang naghiwalay. Samantala, umiiyak na nagmakaawa si Xiaman kay Luan ng kapatawaran, pinaalalahanan siya sa panahong magkasama sila at nagmamakaawang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sumingit ang kanyang ina, iginigiit na maliit na bagay lang iyon at maaaring malutas, lalo na't humihingi na ng tawad si Xiaman. Iminungkahi niya na mag-usap sila ng pribado, ngunit tahasang tumanggi si Luan, sinasabing umalis na sila at wala siyang interes na pag-usapan pa ang anumang bagay. Idinagdag niya nang may paghamak na si Xiaman ay halos hindi karapat-dapat sa kanyang panahon. Ang kanyang masasakit na salita ay nag-iwan kay Xiaman na tumatakbong umiiyak. Ang kanyang ina, nagalit, ay inakusahan si Luan na mayabang dahil lang sa kanyang yaman. Idinagdag na seryoso ang kanyang anak sa kanya ngunit sinira niya ang puso nito. Ipinahayag niya na hindi na siya makakahanap ng mas mahusay na babae kaysa kay Shan. Sa sandaling iyon, pumasok si Leia, at nang makita si Luan, bumulalas siya na sa wakas ay natagpuan na niya ito. Tahimik na sumumpa si Leia na pagbabayaran niya ang kanyang dating nabigong pagtatapat. Ang ama ni Luan at ang ina ni Xiaman ay kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang presensya. Magalang na binati ni Leia ang ama ni Luan, tinatawag itong Uncle Luo. Ipinakilala siya ni Luan bilang kanyang kaibigan, na nag-udyok kay Leia na ayusin ang kanyang buhok at magalang na batiin siya. Kinilala siya ng ama ni Luo Chen, sinasabing nakita niya na siya sa TV ng maraming beses. Sa loob-loob niya,
nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng kanyang anak sa lungsod upang maakit ang kumpanya ng isang tulad ni Leia. Humarap si Leia sa ina ni Shaman at pinuri ito, sinasabing mukha itong kahangahangang tao. Gayunpaman, mapanuksong nagreklamo siya na palaging binabaliwala siya ni Luan. Mabilis siyang itinama ni Luan, na ipinapaliwanag na hindi niya tunay na ina si Shaman's mother. Humingi ng tawad si Lenya, sinasabing, paumanhin, nagkamali ako rito. Sa paraan, napakaswerte ng anak mo na magkaroon ng kahangahangang boyfriend na tulad ni Luan, pero sabi nga nila, hindi maaabot ng unggoy ang ubas, kaya paano napunta kay Luo Chin Sisman. Inis na umalis sa eksena ang ina ni Shaman. Naisip ni Lenya sa sarili, baka nasobrahan ako. Hinarap siya ni Luan, sinasabing, huwag kang magpanggap na inosente. Alam kong sinadya mo ang lahat ng ito. Ang iyong matalas na kakayahan sa pagmamasid ay tiyak na nagpahiwatig sa iyo at kay Xiaman, kung sino ang aking ama at kung sino ang babaeng iyon. Ngumisi si Lenya at sumagot, tama ka, sinadya ko iyon. Kaya, Uncle, kumusta ang performance ko? Tumawa ang tiyuhin at sumagot, napakahusay ng iyong pag-arte. Lubos akong nasiyahan. Naisip ni Luan, sobrang lapit na siya sa aking ama sa ganoong kaunting panahon. Pagkatapos ay sinabi ng tiyuhin, Luan, binanggit ng iyong kaibigan na ililibre niya tayo ng hapunan ngayong gabi. Lilibutan natin ang lungsod at maghahapunan. Maya-maya, nagpunta silang lahat sa isang mall para mamili, nagsusukat ng iba't ibang kasuotan at nag-e-enjoy. Nang makita ni Lenya si Luan sa kanyang bagong damit, hindi niya maiwasang tumitig. Naisip ng tiyuhin, bakit parang hindi ligtas ang anak ko sa paligid niya.